Magandang umaga po sa lahat. Morning po. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Genesis chapter 14, verses 18 to 20. Genesis 14:18 to 20. Kahit anong version po, English man o Tagalog. Ayan. Muli po, Genesis chapter 14, verses 18 to 20. Kung ito po yung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, bago po tayo maupo, pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Isang appear lang po sa good morning. Nabalitaan niyo po nung nakaraan, meron pong isang black belter ata, na black belter ba? Na taekwondo, taekwondo player. Tapos, meron siyang binanatang bata, yellow belter na babae. Ano pong masasabi niyo? Parang, di siya nakakatuwa. At kung ikaw po yung black belter na, hindi nag-sparring lang kami. Kaya ba yung ipagmalaki? Paano kung halimbawa doon sa sparring na yun, yung yellow belter, ang ganda ng pwesto niya. Halimbawa lang po ito, nakaganyan siya, tapos biglang isang magandang roundhouse sa lights out. Pansin niyo po, pag ikaw ang tinalo mo, mahina sa'yo, hindi mo kaya ipagmalaki, hindi mo kaya ikwento sa'yo, kasi nakakahiya, di po ba? Tatawanan ko po, pinutulan yung bata. Pero pag ikaw, underdog ka, yung tingin sa'yo ng iba, talo ka na, pero nanalo ka, di po ba? Kaya yung Pilipinas, pag nananalo sa ibang bansa, yung gilas natin, masayang-masaya lahat. Mahina lang, maliliit yung mga Pinoy. Pero pag yung mga Amerikano nanalo, parang okay. Alam niyo po ba, meron tayong mga paboritong mga labanan po sa Biblia. Si David and Goliath. Bakit sineselebrate yan kahit hindi ng mga Kristiyano? Kasi bakit? Ang ganda ng story. Maliit. Binanatan yung malaki. Yung 300 ni Gideon. Di po ba? Kilalang kilala yun. Bakit po? Kasi konti lang sila. Tapos yung binanatan nila, marami. Isang buong hukbo. Pero alam niyo po ba, merong isang kwento na hindi po ganong kakilala, hindi ganong kapopular. Ito pong binasa natin is the aftermath po nung labanan na kung saan po yung pamangkin ni Abram, hindi pa siya Abraham, hindi po nagkakamali yung type po natin dyan. Abram pa po ang pangalan ni Abraham at that time. Yung pong pamangkin niya na si Lot, nakatira na po sa Sodom at yung Sodom po may sumakap sa kanya. At that time po, so nung nakidnap si Lot, tinangay lahat ng ari-arian ni Lot, eto pong tsuhin niya, si Abram, at that time matanda na rin si Abram. Ang ginawa po ni Abram, sinaklolohan niya po si Lot. Baka naman isang grupo lang yan. Alam niyo po ba,
gaano karami yung kinalaban po ni Abram? At that time po, merong 4 na kaharian, city kingdoms na nagtulong-tulong. Yun po yung nilabanan ni Abram. Ilan po yung lumaban sa tabi po ni Abram? Hulaan niyo po kung ilan. Hulaan niyo po kung ilan. Tingnan niyo nga po. Tingin mo, ilang kasama ni Abram? Tingnan niyo po katabi niya. Ilan yung kasama ni Abram? Hula lang po. Ilan? Ilan yung kasama po ni Abram lumaban? Ha? 400 daw po. Meron pa bang tataas? May bababa? 400. Wala daw, walang kasama. Meron naman siyang kasama. Ilan po? Ilan yung kalaban? Hula lang po. Ilan yung kasama ni Abram na lumaban doon sa 4 na malalaking kaharian? Sirit na? 318. O di ba, hindi nyo alam. Hindi sikat eh. Pero isipin nyo po, 318. Wala pong formal education pagdating sa gera. Hindi nag-PMA, hindi nag-West Wing. Nandun lang sa mga alagang tupa ni Abram. Sabi niya, oy, kinidnap yung pamangkin ko, tara. Alam niyo po yung parang napagkatuwaan yung pamangkin mo. Pinagkatuwaan ka, turo mo sa akin. Parang ganun yung nangyari. Tara! 318 ang binakbakan, 4 na kaharian. Alam niyo po, yung odds para manalo sa napakalabo na. At the time po, ang Sodom at 4 pa niyang kakampi, 5 po na kaharian. Laban dun sa 4 na kaharian ng Kedorlaomer, ginugulpi lang nila yung 5 kaharian. 4 versus 5, talo pa rin yung 5. Tapos merong isang malaking angkan kay Abram, siya, tsaka 318 na katao, babanatan niya tong 4 na to. He won. Nanalo po siya. Kaya niya bang ipagmalaki yun? Of course. Doon po papasok. We've heard so many things po about victory, about overwhelming victory. Paano natin yung makukuha? Ano naman gagawin natin pag nakuha na natin? Alam niyo po ba, may mga tukso po. There are temptations in triumph. Lalo na pagka malabo kang manalo, nanalo ka. Marami pong tukso na pwede pong dumapo at sumabay sa mga tagumpay po natin sa buhay. Ngayon pong umaga, yun po yung pag-uusapan natin. Pero bago po yun, manalangin po tayo saglit. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga na ito. Ang panalangin ko po, hingaan mo po ng buhay yung aming pong mga pag-uusapan. Lord, I pray that you would just allow us to hear from you. Masalo lang namin yung mga bagay na gusto pong masalo namin. Magamit po namin yun sa paglakad sa harap mo. Panginoon, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano po yung makikita natin? Na mga tukso po na dinaanan po ni Abram, lolo na siya niyan, kahit wala pa siyang apo directly sa kanya, pero matanda na po si Abram. Konti lang kasama niya, nilabanan niya yung 4 na kaharian, and he won. Ano po yung mga tukso po na kasama nung pagkapanalo? Una po, yung false humility. Nangyari na po ba yun sa inyo nung, alam mo yung araw na yun, ang pogi mo talaga. Okay, ang ganda mo talaga. Walang effort pero pantay yung kilay mo. Yung kahit umulan, bumagyo sa labas, alam mo, asintado yung pagkakayari mo dun sa kilay mo, okay yung labi mo, yung buhok mo sumusunod sa'yo. Di po ba may gising tayong pogi mo.
Tapos, ganito, no? Pagdating mo sa trabaho, yung boss mo biglang, pagupit ka ba? Ano bago sa'yo? Parang blooming ka ata ngayon. Alam niyo po, yung iba, hindi sanay sumagot sa ganun. Yung pagka binati sila, pagka pinuri po yung meron sa kanilang bago, maganda sa kanila, may ginawa silang maganda. Alam niyo po, sagot, typical na Pinoy. Tino mo. Small things. Minsan po, sa mga empleyado, pagka napuri because of their good work, excellent work, tapos bibigyan sila ng award, di po ba? Employee of the month. Di nila alam paano magre-react. Yung iba pa parang binudburan nung kasi naku, di po. Yung iba naman, pag binati mong konti, tapos po, itatago nila sa, naku, hindi po. Hindi nga po ako gano'ng nag-review eh. Hindi nga po ako gano'ng ano. Hindi po, wala po yun sa akin. Actually po, puyat po ako nung ginawa ko po yung trabaho ko eh. Kung nakatulog pa po ako. Ano po tawag natin doon? Ano po tawag natin doon? Sa mga Pinoy, tawag natin, pa-humble pa to. That's a classic false humility. Sila Melchizedek po, siya po ay lingkod ng Panginoon. Nung nanalo po si Abraham, bit-bit niya na yung pamangkin niya, lahat po ng ari-arian ng pamangkin niya, at saka po lahat ng nasamsam ng 4 na kaharian, binabalik niya dun sa 5 kingdoms. Sasalubong po itong si Melchizedek, tapos binigyan niya, hinainan niya ng feast, bread and wine, pero hindi lang po bread and wine yun at the time. May kainan po. Tapos, pag pinag-pray niya publicly si Abraham, binless niya si Abraham. Sinabi niya mapagtagumpay ka. Ano po ginawa ni Abraham? Nung sinabi ni Melchizedek, kain muna kayo. Ano po ginawa ni Abraham? Kumain sila. May kakilala po ba kayong yung isang grupo kayo, gutom na gutom kayo lahat. Tapos alokin kayo, uy, kain muna kayo. Hindi po, busog po kami. Tapos yung mga kasama, hindi, yung thank you ng mga ibang tao, tinanggap niya. Yung pong gratitude ng mga tao, tinanggap niya. Yung pasasalamat sa kanya, tinanggap niya. Yung prayer sa kanya for being grateful sa Panginoon na pinagtagumpay siya, tinanggap niya. Yung iba po, di ba, parang, uy, ang ganda ng ano. Naku, hindi po, si Lord po yan. Ang ganda ng boses mo. Di ba, pag sinasabihan po si Pastora Jessie, ang ganda ng boses, hindi po, si Lord po yun. Ikaw yung kino-compliment. Ikaw yung bine-bless. Alam niyo po yung tama. You receive the roses, but you give God the glory. Nako, thank you po. Pwede naman eh. Then at the end of the day, ibigay mo lahat ng papuri sa Panginoon. When they have given you the platform to speak, pwede mo nang sabihin, lahat po ng ito dahil sa biyaya at habag lang ng Panginoon. Okay po? Pag nagtagumpay po tayo sa buhay, wag nang pa-humble. Bakit nakikita naman ng Lord yung puso natin eh? Tanggapin niyo po yung mga thank you sa inyo, tanggapin niyo po yung papuri sa inyo, tapos, pag pinagsalita na nila kayo, salamat po sa lahat ng appreciation. Sabihin ko lang po, lahat po ng ito ay dahil sa awat habag ng Panginoon.
Yun yung mas tama. Alam niyo po, kasi ayaw naman, sipin niyo po, ayaw naman ng Lord, yung pong pahambol, kahit hindi naman. Bakit po? Tanaw ng Panginoon yung puso po natin eh. Pwedeng tama yung binibigkas natin, pero kita ng Lord yung puso po natin. And God opposes the proud. Ayaw din po ng mga katrabaho natin. Ayaw ni Lord ng pahambol, kahit hindi naman. Yung false humility. Ayaw din po at naaamoy ng mga katrabaho natin kung peke yung pagiging humble natin. Tama po ba? Tama po ba? Balansin lang po natin. No? Hindi ko naman po sinasabing pag may ginawa kayong maganda, i-post nyo kagad sa FB, i-miden nyo kagad, i-reel nyo, tapos lalagay kayo to God be the glory. Hindi ko po sinasabi sa inyo. Hindi ko po sinasabing bawal din na mag-post kayo ng achievements nyo. Go. Sinasabi ko lang po, pag may nakapansin po na may nagbago sa inyo, nag-improve kayo, may blessing kayo maganda, pag nakita po nila yung tagumpay ninyo, you receive the roses, then you give the glory back to the Lord. Okay po? Practicein po natin yung pagsasabi ng thank you. Pwede po nating tanggapin. Okay po? Hindi tayo kumukuha ng credit, hindi tayo kumukuha ng gloria sa Panginoon. Hindi natin siya ninanakawan pag sinabi nating thank you. Okay po? Na-appreciate lang natin, na-appreciate ng ibang tao yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. You take the roses. Pagkatapos po nun, ihandog natin sa Panginoon. Okay po ba? So practice po tayo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yung isa muna ha. Ang ganda mo today. Sabihan niyo po. Tapos anong sagot? Ba't kayo tumawa? Pambira naman. Sige po. Tingin kayo sa katabi niyo. Ang ganda niyo. Ang pogi mo today ha. Tapos ano po yung sagot ng isa? Ready? 1, 2, 3, go! Sagot. Magtigil ka nga. Because of the magnitude ng pagkapanalo po ni Abraham, he was very vulnerable to exhibit arrogance in a form of fake or false humility. Pero siya po, nilabanan niya yun by accepting the thanks, the gratitude, the roses. Pero babalik niya sa Lord lahat po ng papuri. In life, in business, in your employment, in our faith walk, in our church, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, people will notice your victories. Mapapansin po nila. They will appreciate it. Hindi po lahat ng tao galit sa atin pagka nagtagumpay tayo. May mga tao pong masaya talaga para sa atin pag nagtagumpay tayo. And when they appreciate your victories, appreciate din natin yung appreciation nila. Okay po ba? You say thank you. Ano po yung mga tukso? Yung false humility. Pangalawa po, fortune hoarding. Lahat na lang kanya. After the prayer of Melchizedek, so pinakain po sila, tapos pinag-pray ni Melchizedek, si Abraham po, nagbigay ng tithes. Okay? Sa panahon po kasi nila, halimbawa po, sinakop mo yung isang lugar, lahat ng pera nun sa'yo na. Lahat ng nanakaw nila, nasamsam nila sa ibang gera nila, at yung pera talaga nila, pag tinalo mo sila, lahat yun sa'yo na. Winner take all. Alam niyo po yung laro, pagka mga family reunion, tigpipiso kayo, tapos, Jack, Poy, talo ka na. Yung piso niya sa'yo na. Alam niyo po yun? Ganon po yung kalakaran noon.
Nagbakbakan yung kaharian ni Aldrin tsaka ni Rafi. Tapos nagbakbakan yung kaharian ni Kuya Ray tsaka ni sino ba pwede? Ni Ate Cherry. Nagbakbakan yung dalawang kaharian nun. Yung natalo, yung lahat ng kanila, mapupunta doon sa nanalo. Tapos magbabakbakan sila. Winner take all. Si Abraham po, lahat ng nasamsam from the 5 kingdoms, kasama yung sa Sodom, kasama yung sa pamangkin niya, kay Lot, at yung pera ng 4 na kaharian, lahat yun, samsam na ngayon to ni Abraham. Gaano kalaki yun? Ay, ayamanin yun. Ba't ko po nasabi? Tandaan natin, si Lot at si Abraham, kung bakit sila naghiwalay ng landas, kasi parehas na silang masyadong mayaman. Isipin niyo po yun, sasabihan niyo yung anak niyo, nak, masyado na tayo mayaman parehas eh. Lipat ka na ng bahay mo. Diba? Sarap na problema eh, no? Tapos po, nagbigay siya ng tithe sa lahat ng nakuha nila from the war. Dadating po itong hari ng Sodom. Sabi po ng hari ng Sodom, Abraham, thank you ah. Lahat nga pala nung nakakuha mo, sa'yo na yan. Parang alam naman ng lahat na kay Abraham na yun. Di po ba? Lahat. Pero alam niyo po sasabihin ni Abraham, di po. Wala akong kukunin ni isa dyan. Bigyan nyo lang yung basta etong kinain namin, bayaran nyo na lang ha. Tapos yung mga kasama namin, yung galing sa ibang kaharian, sige bigyan nyo sila. Kami hindi kami kukuha. Ako tsaka yung 318 hindi kami kukuha. Isipin nyo po, no? Bibigyan na sila ng napakalaking halaga. Pinaghirapan naman nila. Life-changing talaga. Kahit mayaman na siya, yayaman pa siya lalo. Bakit po tinanggihan ni Abraham? Isipin niyo po, no, ang kontrata ni Kuya Manny kunwari sa isang gagawa lang siya ng bahay ng aso. Yung medyo magandang bahay ng aso. Ang kontrata, 50,000. Nung natapos ang ganda ng gawa mo. Ito, 2 milyon. Tatanggihan mo ba, Kuya Manny? Tatanggihan niyo po? Parang ganun yung nangyari kay Abraham eh. Re-rescue niya yung pamangkin niya, tinalo niya yung 4 na malalaking kaharian. Tapos sabihin sa kanya, sa'yo na yan lahat. Sabi po ni Abraham, hindi po. Bakit? Discernment. Nung 2013 po, tsaka 2014, meron pong isang sumikat na, 2013 to 2014, may sumikat po na laro. Lahat ata naglalaro nun, basta may active na smartphone. Alam niyo po yung pangalan ng laro? Flappy Bird. Tatap mo lang yung screen para lumipad-lipad yung ibon, palulusutin mo doon sa mga tubo. Pag masyadong mababa yung lipad, bagsak ka. Pag masyadong mataas, bagsak ka. Pag dumikit ka doon sa tubo sa taas, bagsak ka. Pag dumikit ka sa tubo sa baba, bagsak ka. So, binabalansin mo, gumagalaw-galaw yung mga tubo. Ito po yung creator niya, si Nguyen. Tama ba? Nguyen? Basta. Hindi ko alam yung pronunciation eh. Basta si Nguyen. Nirelease po yan noong 2013. Okay. Ang goal po ni Nguyen, yung pong developer, pagka ba stress ka, yung pagkatapos mo mag-office, tapos mong magtrabaho sa farm, laro-laro ka lang, enjoy lang, pamatay oras lang, tapos tulog ka na. Ito na po. After few months, October, September,
September, October, nagkaroon ng traction. Palo. Hanggang eventually po, January 2014, 50 million downloads. Ganun po kadami. Pero po alam nyo, ang estimate po nila, ganito kalaki. $50,000 per day ang kinikita po ni Nguyen. Nagsimula po yon ng October. October, November, December, January, February. 5 months. 50,000 per day. So 50 times 30, 1.5 million. Times 5, ano po? Natapat sa mahirap. Huwag na po natin computer. Alam niyo po ba, pagdating ng February 2014, officially po, tinanggal ni Nguyen, pinatay niya po yung Flappy Bird. Bakit? Bakit? Kung kayo po kumikita ng $50,000, po ito dollars a day. 50,000, sa 15 na lang natin. Magkano po yun? 2.5? 2.5 M per day? Tatanggalin niyo po ba yung kabuhayan niyo na yun? Pero siya po, inalis niya. Why? Sabi po niya, yung laro na sinabi niya for enjoyment, hindi na naging ganun yung nangyari. Naging addictive na. To the point, naging very competitive. Nakita niya yung effect nun sa maraming tao. Yung pamilya pinagbabantaan, siya po naka-receive ng death threat. Nakita niya may mga nag-aaway dahil sa Flappy Bird. Sabi niya, hindi ito maganda. Salungat po sa takbo ng sanlibutan na kung saan yung pong mga malalaking developers, naghahanap sila ng addictive na mga laro. Ang inahabol nila sa mga developers, yung sanay gumawa ng addictive na mga laro. Pag tinignan niyo po yung mga ads ng mga games, a very addictive game. Mina-market pa nila na ma-addict ka dito sa laro nito. Pero si Nguyen, this became addictive, aalisin ko to. Bakit? Because first and foremost, ang goal niya is to help the people, to relieve stress, hindi para dagdagan yun. Si Abraham po, na-discern niya may mali. Pag tinanggap niya yung pera ng Sodom at yung 4 pang kaharian na kakampi nito, may maling mangyayari. Bakit po? Pansinin natin yung response po ni Abraham sa 22 and 24. Abraham replied to the king of Sodom, I solemnly swear to the Lord God Most High, creator of heaven and earth, that I will not take so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you. Pambira, kahit sintas, hindi siya kukuha. Hindi po niya sabi, kahit isang bracelet, kahit isang sing, hindi ako kukuha sa'yo. Hindi po, sinabi niya, kahit isang sintas. Otherwise, you might say, ito po, sabi po ni Abraham to sa hari ng Sodom. Otherwise, you might say, I am the one who made Abraham rich. Iyayabang po nung hari ng Sodom, ako nagpayaman dyan kay Abraham eh.
I will accept only what my young warriors have already. And I request that you give a fair share of the goods to my allies, Aner, Eshol, Mamre. Binigay niya lang po yung tithes kay Melchizedek dun sa pinagtrabahuhan niya. The rest, hindi niya kinuha. Binalik niya. Bakit na-discern niya? Merong mali. Merong mali. Gaano po katindi yung kamalian na tinanggihan at inayawan ni Abraham? So much so po, yung sinabi niyang si Aner, Eshol, tsaka si Mamre, yung pong mga lahi nila, hindi naman po lumaban. Ang lumaban lang siya tsaka yung 318. Etong tatlo, hindi po ito bumakbak. Sabi niya, huwag kayong kukuha dyan. Hayaan mo sila dyan sa pera ng Sodom. Alam niya, naramdaman niya sa puso niya may mali. Kaya kahit anong gawin, lahat ng kapamilya niya, nasa lahi po niya, hindi niya pinahawak ng pera ng Sodom. Minsan parang tayo nangihinayan. Pera na, naging bato pa. Pero ano po sabi sa atin ng 1 Timothy? But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Tama po ba? Dahil sa gusto nilang yumaman, dahil kulang pa yung pera nila, di naman sila hikahos, pero gusto ko pa. Lahat papatulan. Ano po ibig sabihin ng verse natin? Pagiging wealthy po. Being wealthy is not the same as blessed. Hindi ko po sinasabing pag mahirap maka-Diyos tayo, blessed ka. Hindi po yung biblical. Pero it's not a guarantee po that you are wealthy, qualified ka na to be named as blessed. Tingnan niyo po ito. Kilala niyo po itong mga tao na ito? Dwayne The Rock Johnson. Yung pangalawa po, kilala niyo kung sino? J.K. Rowling, ang author po ng Harry Potter. Yung nasa gitna po, Selena Gomez. Yung pong pang-apat, ayan, yung mga tita natin kilala na to. Jim Carrey. Yung isa po, yung nasa dulo. Hindi po yan si Batgirl. Baka hindi po yan si Batgirl. Sino po? Lady? Okay. Anong pong common sa kanila? All of them are rich. All of them are famous. But all of them are miserable. Lahat po sila nagdaan o dumadaan pa currently sa depression. Marami pa po yan eh. Mga elite. Mayayamang mga tao. Sikat na mga tao. And yet, they find no pleasure in life. So much so, yung iba po, they took their own life. Masagaan na naman ang buhay nila. Pogit, magaganda naman. Pag bibili po sila sa mall, hindi na nila tinitignan yung price tag. Gusto niyo po ba yun?
Di ba tayo magtinignan, ang ganda naman nito. Pangit. Sila hindi. Gusto ko to, 4 nga, iba-ibang kulay. But why are they miserable? Pogi, magaganda, mayayaman, sexy, may personal trainers, may personal gym, malaki ang bahay. Bakit sila nag-iisa sa buhay? Bakit nasisira yung marriages nila? Si Shaquille O'Neal po, sabi niya in a recent podcast, ang laki ng bahay ko. Ilang ektarya yung bahay ko. Wala pong halong biro gaano karami yung sasakyan po ni Shaquille O'Neal. Kinailangan niya ng isang bahay na malaki para dun sa mga sasakyan niya lang. Pero sabi niya, nag-iisa ko. Wala yung mga anak ko sa akin, wala akong asawa. Why? Being wealthy doesn't mean you're blessed. Money is not our shield. God is. Fame is not our shield. Ang Diyos pa rin ang ating sanggalang. Yung katanyagan, kasikatan, yung galing mo, kapugian is not our shield. Sino po ang sanggalang natin? Panginoon. Nakita po yun ni Abraham. Pwede siyang ma-attach kay Sodom, sa hari ng Sodom. Sabi niya, hindi. Kahit sintas, hindi. Kaya niya tinanggihan. Pangalawa po ganito, bakit ba siya nakipagdigma dun sa 4 na kaharian? Bakit po? Bakit siya nakipagdigma? Kasi gusto niyang iligtas yung pamangkin niya si Lot. Yun lang. Tayo po minsan, meron tayong susubukan ng mga bagay. Susubukan lang natin. And then along the way, we're depressed. Bakit hindi nagbubunga to? Ba't hindi ako yumaman dito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Or, nag-succeed masyado, hindi mo na alam bakit mo ginawa yan. Ano pa ibig sabihin nito? Narinig niyo na po ba to? Ako, 2 taon lang ako sa abroad, mag-iipon lang kami. Hindi na, bumalik. Pamilya dito, may pamilya na din doon. Sana. Nay, magbabanding lang kami magpipinsan. Huwag ka na doon, umiinom mga pinsan mo. Ngayon lang po, magbabanding lang po kami. Tapos nun, wala na. The rest is history. Wala na sa church. Wala nang prayer. Wala nang pananampalataya. Mga kapatid, wag mawawala yung focus natin sa dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Si Abraham po, he never lose sight of his purpose. Kaya ako siya didigmain kasi kinuha nila yung pamangkin ko. Babawiin ko lang. Yung pong yaman, yung pong panalo, yung katanyagan, na nanalo siya, 318 laban 4 na kaharian. Gusto ko lang makuha yung pamangkin ko. That's it. And to tie all things, alam niyo po ba, yung mga tao pong alam nila yung dahilan nila sa buhay, yung na-reach nila yung purpose nila, alam niyo po, sila yung mga taong secured na secured. Kaya po si Abraham, kaya niyang ibigay yung tithes noon.
Sabi ko nga po, di po ba, sila ni Lot naghiwalay kasi pareho silang sobrang yaman. Yung 5 kaharian, malalaki po yun, mayayaman. Di po ba sa Sodom nga, di ba kaya ginoon? Kasi ang dami nilang kasalanan. Ang dami nilang panggastos, pansustento sa kasalanan nila. Di po ba? So isipin nyo, 5 Sodom pa. Gaano karaming pera yon? Gaano kalaki yung perang hawak ni Abraham? Tapos yung tithes noon, gaano kalaki? Pag yung 500, bibigyan mo ng tithes, madaling bigay, di po ba? Magkano tithes noon? 50 pesos lang. 500 eh. E binalatuan ka nung tropa mong nakakuha ng langis. Binigyan ka ng 3 milyon. Magkano tithes noon? 300K. 300K, hawak mo, lalagay mo sa sobre sa church, bibigay mo. Bibigay mo. Minsan parang, kotse na to ah. Si Abraham, yung tent ng 5 kaharian. Bakit? Pasisecured siya eh. Alam niya yung dahilan niya, ba't siya bumakbak, ba't siya nanalo. Bakit kaya niya pong bitawan yung kamunduhan? Bakit? Kasi secured siya eh. Hindi siya ma-insecure. Alam niya, hindi siya maghihirap pag binitawan niya yung mali. Yung pong mga taong secured, mga taong hindi insecure, sila po yung mapagbigay eh. Tama po ba? Sila yung galante. Sila yung may ginagawang maganda para sa iba. Hindi nila dinadown yung iba kasi alam nila, nagagampanan nila yung tungkulin nila at yung purpose nila. Alam niyo po, church, let us find and accomplish our purpose in life. Then, and by only then, papasaya po natin ng Panginoon at hindi tayo maliligaw ng landas. Bilang pangwakas po, alam niyo po ba gusto ni Lord mag-succeed ka? Gusto ni Lord magtagumpay ka sa buhay? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Gusto ni Lord magtagumpay ka? Sige po, sabihin niyo. Gusto ni Lord manalo ka sa buhay? Ano pa yung proof natin? Psalm 84:7. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. Ano naman yan? Yung pong strength to strength dyan, alam niyo po, galing po yan sa salitang chayil. Naalala niyo po ba yun, chayil? Diniscuss ko po yan noong nakaraan eh. God has given you the ability to collect or gather chayil. Ano po yun? Strength, efficiency, wealth, army, or influence. Ang sinasabi po ni David dito, dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus, those who would go forth and look for God, yung sumusunod po sa Panginoon, they will go from strength to strength. Wealth after wealth, victory after victory, influence after influence. Panalo pagkatapos ng panalo, pagkatapos ng panalo. Okay po? Sa lahat ng dagok ng buhay, dahil hinahanap ang Panginoon, you go from strength to strength, chayil to chayil, panalo sa panalo, wealth sa wealth, strength to strength. Success after success. Influence after influence. Bakit God wants you to succeed in life? Alam niyo po, nakakalungkot. Yung iba, unang bundok pa lang, unang tagumpay pa lang,
pumaplakda na. Yumayabang na. Nasisira na yung puso. Nagkaroon lang ng degree. Hindi pa pumapasa sa board, nagkaroon pa lang ng degree. Hindi mo na ma-reach. Ayoko na po dyan sa church yung maliit po yan para sa akin. Nangyari na po ba? Oh! Dito po sa atin. Pambihira, nakaamoy lang ng airport ng US, hindi na sanay magtagalog. Ano po yung babala sa atin ng Proverbs? Pride goes before destruction. A haughty spirit before fall. Hindi ka muna babagsak, tsaka ka magyayabang. Magyayabang ka muna. Doon ka masisilat. Doon ka dadapa. Pag ito, ano po kasunod? God wants you to succeed. Gusto po ng Lord, tawirin po natin yung mga pagsubok, yung lambak, pero dun sa mga pagitan po, may mga panalo tayo. Siguraduhin po natin, dun sa unang panalo pa lang natin, iniingatan natin to, tsaka ito. There are temptations when we win. Sana po manalo tayo doon. Mapagtagumpayan natin yung mga tukso na yan. Tayo po tayong lahat.